Kayo po ba ay photogenic? Ang isang taong photogenic, lapitin ng ilaw, malapit sa liwanag. The word photo is a Greek word which means light, and genic is rooted in another Greek word which signifies birth. Kaya ang kahulugan ng salitang photogenic ay born of light, anak ng liwanag, o isinilang sa liwanag. Today we celebrate the feast of the presentation of the Lord. 40 days after his birth in Bethlehem, Mary and Joseph brought the child Jesus to be presented in the temple according to the law of Moses. Ipinapaalaala sa ating lahat ng ating pagdiriwang ngayon na si Jesus ang liwanag na tumatanglaw sa buhay natin. Jesus is our light. At dahil si Jesus ang ating liwanag, tayong lahat ay mga photogenic. Jesus is absolutely photogenic. He is not only born in light, he is actually light himself. Narinig natin sa Ebanghelyo nang si Jesus ay dalhin ng kanyang mga magulang upang ihandog sa templo, nakita siya doon ni Simeon. Kinarga siya nito at ipinahayag ni Simeon si Jesus bilang liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay ng karangalan sa kanyang bayang Israel. Si Jesus ay sinilang para magbigay liwanag sa mundo na nababalot ng dilim. Si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Jesus is our light. Kaya sa kapistahang ito ng pagdadala kay Jesus sa templo, nakilala rin natin sa tawag na kapistahan ng Candelaria. It is the Spanish equivalent of the English word Candlemas, meaning the procession and blessing of candles to celebrate Jesus, who as the light redeems us from darkness and as the truth that sets us free. Kaya nagdadala tayo ngayon ng mga kandila upang pabendisyonan at sindihan. Sa pagsisindi natin ng binasbasang mga kandila, ipinapaalaala sa atin na hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba, kasi ang liwanag ni Kristo ay higit na mas malakas kaysa anumang pagsubok, problema, panganib, kalamidad o sakuna na dumating sa ating buhay. Mga kapatid, ngayong ipinagdiriwang natin itong kapistahan ng pagdadala at paghahandog kay Jesus sa templo, nakatuon din ang ating pansin kay Maria, ang Birhen ng Candelaria. Si Maria, tangan-tangan si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Sa kanyang kaliwang kamay at sa kanang kamay naman, dala-dala ang kandilang may sindi, tanda ng liwanag ni Jesus na sumilay sa ating mundo. Itinuturo nito sa atin si Maria, ibinibigay at ibinabahagi sa atin si Jesus upang maging tanglaw sa nadidiliman nating buhay dito sa mundo. That is why, each time we light the blessed candles, we are reminded that Christ is in our lives. He is Emmanuel, the God who is with us. Ano nga bang ginagawa ng ilaw? Ano ba ang silbi ng liwanag? Ang liwanag ay gabay sa gitna ng dilim. Sa paglalakbay, kailangan natin ng liwanag upang hindi tayo maligaw ng landas. Si Jesus ang daan at nagsisilbing maningning na ilaw
patungo sa daan ng kaligtasan. Ang salita niya ay katotohanan na aakay sa atin tungo sa kaganapan ng buhay. Tanglaw siya na magdadala sa atin sa tama at tuwid na daan. Gayunpaman, bagamat siya ang liwanag, pero nasa ating kapasyahan pa rin kung hahayaan ba natin siyang gabayan at samahan tayo sa landas ng buhay. Narinig din natin sa Ebanghelyo, ipinahayag ni Simeon na marami ang tatanggi kay Jesus. Marami ang hindi tatanggap sa liwanag. Kaya nga, ang liwanag ay hamon sa atin. Desisyon itong dapat nating piliin at gawin. Ang liwanag ay magsisilbing liwanag kung papayagan at papatuloyin ba natin si Jesus na liwanag sa buhay natin. Kung gusto natin ng buhay na panatag at hindi magulo, let us allow the light of Jesus to shine in our lives. Kung gusto natin na maging maayos ang ating pamilya, hayaan natin ang liwanag ni Kristo ang maghari sa buhay ng ating pamilya. Kung gusto ninyo ng stable at harmonious na relationship bilang mag-asawa, gawing gabay at tanglaw ninyo ang liwanag ni Kristo sa inyong relasyon at pagsasama. Kung gusto ninyo na maging maayos at productive sa inyong trabaho, sa inyong pag-aaral, o sa anumang ginagawa ninyo sa buhay, sikapin ninyong ang liwanag ni Kristo ang inyong sundan at maging gabay at tiyak magliliwanag ang inyong isip at mga nais gawin sa buhay. Sana tanggapin natin si Jesus bilang liwanag ng ating buhay. Dahil kapag malapit tayo kay Jesus, maliwanag tiyak ang buhay natin. Pero kung malayo tayo kay Jesus, madilim ang buhay natin. If we want to be peaceful and stable in our lives, then allow Christ to shine in our lives. Jesus is our light. And we are also reminded to bring this light of Christ to others. Kung paanong liwanag si Jesus sa ating buhay at sa buong mundo, gayon din naman tayo. Tinatawagan tayong ibahagi at isabuhay ang liwanag na hatid ni Kristo. Lumina Pandit, share and spread the light. A true Christian dispels the darkness with the light of Christ. And this is our call and mission, to spread the light of Christ. Sana magsikap rin tayo na magsilbing liwanag sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nabibigatan, nalilito, nalulungkot, nawawalan ng pag-asa at dumadaan sa iba't ibang mabibigat na karanasan sa buhay. Sana tayo magsilbing liwanag din na tatanglaw sa kanila at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon at ng lakas ng loob. May our celebration of the feast of the presentation of the Lord, the feast of Our Lady of Candelaria, lead us to rebirth, to be once more photogenic, born in light, and to embrace the life of Jesus, the life without shadows, the light of light. Idalangin natin ngayon sa Panginoon, patuloy nawa siyang magsilbing liwanag at tanglaw sa ating buhay, at turuan din nawa niya tayo na maging liwanag din para sa bawat isa, para sa ating kapwa. Amen.